Buran-ran, ikaw ang dumating para sa blind date, tama? Opo. Ang kape mo. Salamat. Maagang namatay ang mga magulang mo. Kami ng tiyuhin mo ang nagpalaki sa'yo. Hindi rin madali. Ang kapatid mong babae ay mag-aaral sa ibang bansa. Kaya bilisan mo na. Magpakasal ka na agad. Kapalit ng 300,000. Pang tuition ng kapatid mo sa abroad. Tungkol sa iyong impormasyon, nalaman ko na lahat. Nagtapos ka ng third rate na kolehiyo. Wala kang trabaho. Pero ang katawan at itsura mo, ayos naman. Kung mapapangasawa kita, huwag kang tamad-tamad. Dahil ang mga magulang ko, pinalaki ako na maayos. Hindi rin madali. Kaya sa pagluluto, pagwawalis at lahat ng gawaing bahay, ikaw nang bahala sa lahat. Tungkol naman sa mga anak, ang gusto ko ay 2 agad sa loob ng 3 taon. Mas mabuti kung kambal. Ito, Mr. Chen, pakiramdam ko, hindi tayo bagay, hindi tayo magkatugma. Ang blind date na ito ay kagusto ng mga nakatanda sa bahay. Kakagraduate ko lang ngayong taon. Sa ngayon, wala pa akong balak magpakasal. Kaya pasensya na, nasayang ko ang oras mo. Alis na muna ako. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Walang hiyang babae. Nagpapakabirhen ka pa. Yung tiyuhin at tiyahin mo, humihingi na ng 300,000 dote. Sinusubukan ko lang munang paninda. Anong masama ron, ha? Lumayo ka. Tumino ka nga! Walang hiyang babae. Saan ka pupunta? Kuya, tulungan mo ako. Pinakamayang pamilya sa Beijing. Ang panganay na anak ng pamilya Lu. Layas. Patay ako. Kapag nalaman ito ng tita at tito ko, tiyak na sasaktan nila ako. Totoo nga. Buntis ako. Moran-ran, anong oras na? Hindi pa lutong pagkain. Gusto mo ba akong gutumin? Araw-araw wala kang trabahong hinahanap. Hindi rin natin ang pagkikipag-blind date. Nasa bahay ka lang. Wala ka namang ginagawa. Tingnan mo, anong oras na? Hindi ka pa nagluluto ng tanghalian. Tamad ka kasi. Halika anak. Ang tiyuhin mo, masamang pakiramdam nitong mga araw. Hindi na makagawa ng mabibigat. Kung ayaw mo maglagi sa bahay, pumunta ka sa tindahan at tumulong. Tita, pwede bang sa mga susunod na araw na lang? Ma-interview po kasi akong bukas. Anong interview? Sa pinanggalingan mong patapon na eskwelahan? Anong matinong trabaho makukuha mo? Tumigil ka na nga. Pumunta ka sa tindahan at tumulong. Para hindi mo kami pahiya. Ang totoo, pumasa naman ako noon sa entrance exam ng magandang universidad. Pinilit niyo ako na mag-aral sa third grade ng kolehiyo. Lumakas ng loob mo? Natuto ka na sumagot ngayon, ha? Anong iniintay mo? Bilisan mo at magtrabaho sa tindahan. Opo, tita. Busy ba ang mga magulang mo? Bakit ikaw lang mag-isa ang inutusang mag-deliver? Oo, abala sila. Ayos lang, kaya ko naman po. Uy, malakas pala itong batang babae. Trip mo bang ganyang tipo? Magpahinga ka ng maayos. Bukas ng umaga, ipapasundo kita pabalik. Huwag kang umalis. Bakit ako magkakainteres sa isang batang babae? Napakasama nun. Ano bang binubulong mo dyan? Anak, ikaw ang regalo ng langit kay mommy. Kaya kailangan mong maging matatag. Pagangalagaan ka ni mommy ng mabuti. Kuya, bakit ka nandito? Napadaan lang. Hindi kaya alam na niya na buntis ako. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala po, ayos lang ako. Sir, ako na pong gagawa. Nakakagulat. Ang matandang puno na bakal na si Mr. Lu ay namumulaklak pa. Mukhang seryoso siya sa batang ito ah. Iha, anong pangalan mo? At ngayong taon, ilang taon ka na?
Ang pangalan ko po ay Muranran. Ran na tulad ng instrumentong pangmusika. 20 na po ako ngayon. Pagkatapos ko lang sa kolehiyo. Tungkol sa nangyari nung nakaraan. Tungkol doon, huwag mo na masyadong isipin. Ikaw nang ligtas sa akin. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Kahit ano pa man, yung nangyari noon ay may bahagi rin akong kasalanan. Dapat ko ring bayaran iyon. Hindi na kailangan. Ginagawa ko lang ang nararapat. Kung may gusto kang kapalit, sabihin mo lang. Ang batang ito ay anak niya. Kahit papano, dapat niyang malaman. Sir, sa totoo lang, ako ay... Lou? Sir Lou? Bakit kayo narito sa ganitong lugar? Sa likod po ay puro usok. Samahan ko kayo sa unahan. Hindi na. Napadaan lang ako. Ituloy mo na lang ang ginagawa mo. Apa. Kanina, ano nga ulit yung sasabihin mo? Base sa pakikitungo ng manager ng hotel, ang pagkatao niya, hindi siya basta-basta. Magkaibang mundo kami. Wala talagang lugar sa buhay niya. Mas mabuti nang huwag na lang. Kaya ko namang alagaan ang anak ko na mag-isa. Ano nga ulit yung gusto mong sabihin? Wala po yun, sir. Mauna na po ako. Uuwi na ako. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin. Sige po. Iha, ang sukli mo. Kilala mo pala si Young Master Lou? Young Master Lou? Oo, ang pinakasikat na anak sa buong Beijing. Simula ngayon, lahat ng prutas ng hotel namin, sa inyo na lang kami bibili. Hindi mo na kailangan mag-deliver mismo. Kami na ang pupunta para kunin. At doble ang bayad namin. Ayos lang ba ito para sa'yo? Talaga po ba? Sobrang salamat po talaga. Karapat dapat lang naman. Mukhang shot ako. Ay talagang galing sa magkaibang mundo. Pinapunta lang kita maghatid ng panin at singil. Saan ka naman nagpahinga? Ang tagal-tagal mo nang wala. Nasaan ang pera? May kalahating count pa sa labas. Ikaw na magbaba. Pinagtatrabaho ka lang? Nagkukunwari ka pang mahina? Bilisan at magbaba ng paninda. Sige na! Sige na! Ano to? Ano to? Ito ay... pera ko po yan. Pera mo? Ayos Pinapakain kita, pinapainom, tapos natuto ka pa magtago ng pera? Sa kanya ba galing? Hindi. Saan mo nakuha ang pera? Hindi kaya galing ito sa boyfriend mo? Boyfriend? Muranran? Yung mukha mong yan? Para ba kang mga aakit? Lumalabas ka para akitin ang mga lalaki ano? Isa kang hindi marunong makontento. Sa bahay, tama na tanga ka. Pinag-uutosan ka nga lang. Ang bakal-bakal mo pa. Mga kalugong asal na natutunan mo. Wala ka talagang pinag-aralan. Ako tamad, tita. Tanungin mong konsensya mo. Sa bahay, sa totoo lang, mas marami pa kong ginagawa kaysa kay tito. Nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay. Mula pagkabata, ako pa rin gumagawa ng lahat. Ngayon, nasa kayo na si Muzenzen. Ang mga marumi niyang damit tuwing linggo. Ako pa naglalaba. Tingin mo ba tamad ako? Ganito kalit ng mga bagay? Pinipilit mo iba to sa akin? Anong masama sa paglalaba ng damit ni Zenzen? Ang kulin lang ate ang alaga ng kapatid. Ikaw pa ang may reklamo? Aba, lumalakas ng loob mo Ngayong araw, turo kita ng leksyon. Matigas ang ulo mo? Matigas ka ha? Papaloyin kita hanggang mamatay. Tama na. Kung may problema, pag-usapan nyo ng maayos. Bakit mong binubugbog ang bata? Pasaway kasi siya. Wala siyang silbi. Si Zenzen ba sinisisi niya? Papaloyin ko talaga siya. Tama na! Tama na! Ay, tingnan mong ginagawa mo. Ay! Ron! Ron! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Nako,
Baka napansin na niya na buntis na ako. Sir? Tingnan mo to. Ako'y talagang naging pabaya. Baka naman maapektuhan ang kalusugan ng bata. Iha, anong klaseng buhay ang meron ka? Anong panahon na ngayon? Pero ikaw, kulang ka pa rin sa nutrisyon. Masyadong bata ka pa. Kailangan mong alagaan ang katawan mo. Naiintindihan mo ba? Ngayon, turuan talaga kita ng leksyon. Para matuto ka sumunod. Matigas talagang ulo mo. Tama na! Ayos ka lang ba? Nag-aaway ba kayo sa bahay? Ako... Sir, hindi po ako tamad o masamang bata. Alam ko. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ako'y palaging maniniwala sa'yo. Ayos ba? Nasaan ako? Sir? Gising ka na. Huwag kang maglakad ng nakapaa. Doon sa walk-in closet, may mga damit na pinadala ko para sa'yo. Tignan mo kung kasya. Pagkatapos mo magbihis, bumaba ka na para magalmusal. Sige po. ₱5? Ang mahal naman. Hay nako, si Sir talaga. Ibang mo nang ginagalawan niya. Ang dami niyang naitulong sa akin. Hindi ko na siya dapat abalahin pa. Moranran, malaki ka na. Kaya mo nang alagaan ang sarili mong anak. Pasensya na anak, pero magpakatatag si Mami para sa'yo. Nandyan ka na. Halika, tikman mong niluto ko. Wow! Tikman mo. Kumusta? Salamat po, sir. Ang sarap ng almusal. Talaga? Napakalalim ng tulog mo kahapon. Kaya dinala na kita pa uwi. Yung mga damit, yung mga katulungan nagpalit para sa'yo. Natulog ka sa guest room. Uy, bakit? Ikaw, buntis ka ba? Ikaw, buntis ka ba? Paano mangyayari yun? Talaga ba? Siyempre naman. Kung buntis ako, sasabihin ko naman agad sa'yo, di ba? Sige, kumain muna tayo. Pagkatapos kumain, pahinga ka muna. Ihahatid na lang kita mamaya. Sige po. Gusto mo pa ba akong sumama paakyat? Sir, sa tingin ko, simula ngayon, mas mabuting siguro huwag na tayong magkita. Bakit? Alam ko naman, tinulungan mo lang ako para lang makabawi ka sa akin. Bigyan mo lang ako ng konting pera. Ituring na lang natin na walang nangyari kahit ano. Yung kinita ko sa pagtatrabaho noon, kinuha na ng tita ko, ibinigay kay Zenzen. Kailangan ko ng pera para sa baby ko. Sige. Magkano kailangan mo? 3,000.
Mabubusog ka na sa halagang yan? 5 milyon na lang. 5 milyon? Ang laki naman ng hinihiling mo. Hindi kita inaasahan ganito ka pala. Bumaba ka na. Ipadala mo sa akin ang account number mo. Ran. Buti nakauwi ka rin. Halika, umupo ka na. Ngayong araw, may malaking magandang balita. Kumain ka na. Huwag kang tumunganga. Dali. Tita, para sa akin ba lahat ito? Siyempre naman. Halika na. Tikman mo na. Ay nako. Yung dati kasi, ako ang may kasalanan. Huwag ka nang magtampo sa akin. Nag-alala lang ako baka mapariwara ka. Itong lahat, ituring mo lang itong kabayaran ko sa'yo. Tita, may pagkain pa ba ngayong gabi? Kain ka na ng kain. Isang beses lang hindi ka kumain. Di ka pa mamamatay. Saan ka pupunta? Hugasin mo muna yung mga plato. Tapos walisan mo ang sahig. Tita, ha? Kahapon, halos masagana ko ng kotse. Ganun ba? Mukha ka namang ayos ngayon. Nga pala, yung nakilala mong lalaki sa blind date, si Chen, pinadala niya niyang bride price. Pumayag na kami ng tito mo. Sino? Buti nila at nakapag-aral ka kahit kaunti. Nagustuhan ka ni Shen. Kaya ikaw nang papakasalan niya. Makisama ka na lang sa kanya at mamuhay ka ng maayos. Si Shen yang? Oo. Bukas, lumipat ka na sa bahay nila. Wala siyang kwenta. Hindi ako magpapakasal. Anong pinagsasabi mo? Dati kasi, akala ko masunurin ka. Marunong ka pa magtrabaho. Palalakin pa kita ng kaunti. Pero hindi ko inaakala na hindi ka magkanap ng trabaho at nagtawag ka pa ng pera. Di wala ka ng silbi sa bahay. Para sa'yo, mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ko. 300,000 yun. Sakto pa rin pantos sa pag-aaral ng kapatid mong babae sa abroad. Hindi ako magpapakasal. Alis na ko ngayon din. Hindi na itong desisyon mo. Gising ka na pala. Nung nakaraan, sinuwerte ka lang. Pero ngayon, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Huwag! Tumigil ka! Yung pamilya mo, ibinenta ka na sa akin! Isa kang babae na ginamit ng ibang lalaki at ngayon dito magkukunwaring malinis ka? Ha? Hoy babae! Tumigil ka dyan! Ano ko, kayanin mo. Huwag mong iwan si Mama. Iligtas mo ko. Uy, Master Lu. Ano nangyari sa'yo? Simula pa kagabi, hindi ka na tumigil sa pag-iinom. Parang iniwan ka ng asawa. Tahimik ka pa. Parang bigo ka sa pag-ibig. Oo. Hindi ba siyang babaeng nagpaikot sa'yo? Yung tinulungan mo maglipat ng gamit? Mukhang nagmamadali siya. Hindi mo ba siya susundan? Hindi na. Ikaw talaga. Wala ka pa rin pinagbago. Talagang hindi ka pa rin mahilig sa babae. Nasa si Mr. Lu. May pinuntahang dalaga. Ano? Doctor! Doctor! Bilis! Iligtas niyo siya! Doctor! Bilisan niyo! Tara. Run! Kumapit ka! Bawal ka mag-anak dito.
Doc, kumusta siya? Huwag kayong mag-alala, Mr. Lu. Nailigtas ang bata. Anong sabi niyo? Bata? Anong bata? 6 na linggo na siyang buntis. 6 na linggo? Hindi niyo po ba alam? Nung gabing yun, ang bata ay anak ko. Ayos lang, salamat sa pagsisikap ninyo. Tungkulin lang po namin. Doc, kailan ko po ba siya pwedeng makita? Kapag nailipat na siya sa kwarto. Salamat po. Ang batang ito, ganyang kalaking bagay yung tinago mo sa akin. Sir? Hindi kaya nalaman ni Sir na buntis ako. Nasa ospital ako ngayon. Baka ayaw niya sa batang ito. Bakit? Sir, aalis na lang ako dito kasama ang aking anak. Hindi kita gagambalain. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Aalis ka dito? At hindi mo na ako gagambalahin? May pera ka ba? May bahay ka ba? Kaya anong balak mo? Ano mo palalaki ng bata? Kaya kong maghanap ng trabaho. Ako ang ama ng bata. Paninindigan ko ito. Sir, talaga bang gusto mong alagaan ng bata? Ako ang ama ng bata. Siyempre pananagutan ko ito. Pero bata ka pa ngayon. Kung sakaling mahirapan ka, sabihin mo lang. Tutulungan kitang lutasin yan. Bakit? Sir, ang pagbubuntis ko, hindi dapat malaman ng pamilya ko. Pagkalipas ng ilang buwan, lalaki na ang tiyan mo. Hindi mo na yan maitatago. Ganito na lang. Mag-isip ka ng paraan para makaalis sa bahay. Ako nang bahala. Ako mag-aalaga sa'yo. Ibig mong sabihin, titira ako sa bahay mo? Pero bago yon, kailangan muna nating pumunta sa isang lugar. Ha? Saan tayo pupunta? Sa civil registry. Ibig sabihin, kasal na kaming dalawa? Sir? Ako nang bahala sa mga mahahalagang gamit. At isa pa, ngayon tayo'y kasal na. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Anong dapat itawag? Subukan mong tawagin akong mahal. Hello, tita. Oh, Ranran, saan ka ba nagpunta? Sinaktan mo siyang master chef, tapos pinarista mo pa siya? Walang utang na loob. Gusto ka mapaparo kami ng tito mo? Hindi ko siya papakasalan. At saka, kasal ako ngayon. Kaya kalimutan niyo na. At mula ngayon, hindi niyo na ako kayang kontrolin. Hindi ko na uulit ang pagsisilbi sa pinakapaborito ninyong anak. Sir, pupuprotektahan ko ang anak natin. Manang Shen. Young Master, sino yun? Ito ang asawa ko. Kakakuha lang namin ng marriage certificate ngayong araw. May lakad pa ako. Pakibandayan mo siya sandali. Si Young Madam pala. Kapag nagising na siya, pakiasikaso at ipagluto mo siya. Opo, huwag po kayong mag-alala. Mahilig sa matamis ang mga dalagang kagaya niya. Ipagluluto ko siya ng panghimagas. Ang bango. Sir, nandyan ka ba? Gising na si Young Madam. Oras na para kumain. Young Madam? Ayos ka na ba? Mas mabuti na. Salamat sa'yo. Bakit nakapaa ka na naman? Ayos lang ako. Huwag kang gumalaw. Malamig sa paa mo kung nakapaa ka lang. At masama ito para sa baby. Baby? Buntis si Young Madam?
Hello, Tintin. Ran, ayos ka lang ba? Ka ba nagpunta nitong mga araw? Tumatawag ng tito mo. Pati ako tinatawagan na. Sabihin mo na nga. Binubugbog ka na naman ba ng tita mo? Okay lang ako. Nasabay ako ng kaibigan ko ngayon. Kaibigan? Sinong kaibigan? Ilan bang kaibigan mo na? Ay, hindi ko alam. Ran, sabihin mo nga ang totoo. May nangyari ba sa'yo? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Pupuntahan kita ngayon din. Hindi na kailangan. Ako nang pupunta sa shop mo. Tungkol sa pagbubuntis at kasal, mas mabuting sabihin sa personal. Sir, kasama kong kaibigan ko. Kumakain kami sa labas. Uuwi na ako mamaya, okay? Ran, saan ka ba nagpupunta nitong mga araw? Ako? Ikaw bata ka? Sa wakas nahuli rin kita. Anong ginagawa mo? Natanggap na namin ang bride price ng pamilya siya. Kaya bilis, sumama ka na sa akin. Hindi ako magpapakasal. Ilang araw na tayo hindi nagkita. Ang tapang mo na ngayon Makinig ka. Noong nakarang araw, ipinakulong mo siyang Master Shen. Ngayon, ayusin mong gulo mo. Paglingkuran mo siya ng maayos. Bilis! Huwag kang matakot. Kapag may ginawa siyang masama, tatawa ko ng pulis. Anong pakialam mo? Dahil sa inyo, mga walang kwentang tao, naging suyo ng pamangkin ko. Tara! Bitawan mo siya! Tumabi ka dyan! Chan! Ran! Tara na! Bitawan mo ko! Anong sinasigaw mo dyan? Tara na! Bitawan mo siya! Anong gagawin natin? Tatawag ko ng pulis. Mr. Lu, kaibigan ko ba ni Ran? Dinala siya ng tita niya. Mr. Lu, Nakuha ko na ang mga litrato. Bukod pa ron, kamakailan, may nakita daw na babae sa tabi ni Mr. Lu. ipaimbestiga mo ng mabuti. Lu Kujay, ang titulo Mrs. Lu ay dapat mapunta sa akin. Yang Master Shen, kumalma lang po kayo. Kumain kayo ng prutas. Tama na. Yung dalaga, babalik pa o hindi? Kung hindi siya babalik, isauli nyo na lang sa akin ang 300,000 na bride price. Tapos na tayo ron. Kasi... Hindi pwede. May batasan ka galing! Makinig ka! Anong pakialam mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag napigil mo ang pag-alis ni Zenzen papuntang abroad, papatayin talaga kita. Yang Master Shen, sige na, umupo ka. Halika, kain ka ng prutas. Sige. Ngayon, anong gagawin natin sa sitwasyong ito? Yang Master Shen, napag-usapan na namin ng tito niya, yung 300,000 na bride price, naipasok na po. Yung babae naman, lumapit ka rito. Simula ngayon, siya ay pag-aari ng pamilya Shen. Ayoko! Wala kang utang na loob? Makinig ka sa akin. Mayaman at gwapo siyang Master Shen. Isang iglap lang, kayo maglabas ng 300,000. Kapag pinakasalan mo siya, magiging donya ka at mamumuhay ng marangya. Kahit mamatay ako, hindi ko siya papakasalan. Ikaw bata ka! Bakit ka ganyan mag-isip? Sige na nga! Sa tingin ko, ang pamilya nyo gusto lang umatras sa kasal. Okay lang, walang problema. Ngayon lang din naman, kung hindi nyo ibabalik ang 300,000 bride price, edi siya, isasama ko na siya pauwi sa Shen family. Tara! Ako nang magbabayad ng 300,000. Mr. Lu. Sino tong makinis ng batang to? Nagpakahiro pa. Akalam kung sino. Ang pangalan ko, hindi ka karapat dapat malaman. Lu, Yang Master Lu. Ay nako, yung Master Shen. Shen siya. Uy, gusto mo bang mamatay? Alam mo ba kung sino yan? 300,000. Umalis ka! Uy, yung Master Shen, sandali lang. Ikaw, sino ka ba? Pumunta ka pa dito sa bahay namin. Nagkikialam ka pa. Ako si Lu Conje, ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Ranran. Ipapatupad namin sa kumpanya ang closed door management system. Pwede ko siyang dalhin. Ito? Abala rin negosyo namin dito sa bahay. Tumutulong na lang siya dito. Hindi nang kailangang trabaho pa. Simula ngayon kada buwan, maglalagay ko ng 200,000 sa card nito. Pwede na ba siyang umalis? 200,000. Saan kayo nahanap ng batang niya ang mayamang lalaki? Umalis na? Paano nakatakas? Ano ba yan? Bakit pinatakas mo pa siya? Anong gagawin natin ngayon? Yung lalaki kanina, mukhang mayaman nga. Oo nga eh. Isipin mo, 200,000 kada buwan? Hindi kaya siya sugar daddy ni Muranran? Hay nakong batang yon, hindi mo lang kakatulong sa pamilya. Talaga namang suwail. Hindi pwede. Kailangan kumpletin siya na magbigay pa ng mas malaking pera. Hay,
Nabigyan ko na naman ng abala si Mr. Lu ngayon at gumastos pa siya ng malaking halaga. Anak, sabihin mo nga, paano ko ba mababayaran kabuti ng ama mo? Ang sikat na artista si Lin Shu yun? Kilala si Mr. Lu? Siya nga si Mr. Lu! Baka nga... Anak, sabihin mo nga, hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit niya ko pinakasalan? Nawala ng trending topic kahapon. Baka nga si Mr. Lu ang nagprotekta kay Lin Xiaojie. Dapat ko ba siyang tanungin? Narito ng matamis na lotus bun. Mainit pa. Aba, yang madam, ang lala ng eye bags mo. Kagabi ba? Nagpuwit ka ba dahil sa baby? Hintayin mo lang. Magpapakulo ko ng 2 itlog para ipanglagay sa mata mo. Salamat po, Aling Shen. Ranran, kumusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Sige. Ranran, pupunta muna ako sa pisina. Kumain ka muna ng almusal. Pagkatapos, magpahinga ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Aling Shen. Magsusot na ako ng sapatos. Sige, aalis na ako. Ang bait talaga ni Mr. Lu. Sayang na, nasa kanya si Lin Shi yun. Yang madam, lalabas muna ako para mamalengke. Tumawag na lang kung may kailangan ka. Sige po, Aling Shen. Ang bilis naman ni Aling Shen. Nakabalik na agad. Miss Lin? Mismo, pumasok at maupo. Miss Lin, may kailangan po ba kayo? Mismo, inimbestigahan na kita. Nagtapos ka lang sa mababang antas ng kolehiyo. Namaya pa ng mga magulang mo at nagkikitira ka sa bayan ng tito at tita mo. Nagtitinda sila ng prutas sa bultuhan. Wala ka rin masyadong kaibigan at hindi ka rin popular sa eskwelahan. Tama ba? Marahil hindi mo pa kung sino talaga si Mr. Lu. Ang pamilya Lu ang pinakamayang pamilya sa Xiangjie at si Kongzhe ang kaisa-isang tagapagmana nito. Siya rin mismo nagtatag ng Shiyu Group. Sa palagay mo ba, ang antas ng pagkatao mo, karapat-dapat ba sa kanya? Miss Lin, naintindihan ko ng ibig ninyong sabihin. Buti naman. Aalis na ako. Yang madam, anong nangyari sa'yo? Aling Shen, nandyan ka na pala. Ayos lang ako. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging madam. Tawagin mo lang akong Ranran. Si Lin Shi ang tunay na gina ng pamilya Lu. Pinakasalan ako ni Mr. Lu dahil sa bata. Sige Ranran, hintayin mo lang. Gagawa ko ngayon ng paborito mong cream cake. Mr. Lu, nakakayap dito sa bahay. Pwede mo ba akong tulang humanap ng trabaho? Mukhang kailangan kong kumayad para mabuhay kasama si baby. Aling Shen, may nangyari ba kay Ranran ngayon? Bago ko lumabas na malengke, mukhang ayos naman siya. Pero pagbalik ko, mukhang malangkot si Gina. Naiintindihan ko, pakibantayan mo siya. Kung may mangyari, tumawag ka sa akin agad. Ranran, kakaumpisa pa lang ng pagbubuntis mo. Nasa delikadong yugto ka pa. Tungkol naman sa trabaho, hintayin muna natin na bumuti ang kalagayan ng katawan mo. Ayos ba? Mas kailangan ng pag-unawa ang konsiderasyon ng buntis. Pwede mo rin siyang isama sa mga social gatherings paminsan-minsan.
Kukuha ko ng 2 ticket para sa charity auction bukas. Naiintindihan ko. Hindi ba dati wala kang interes sa mga ganitong event? Totoo, hindi talaga ako interesado. Pero kung yun ang magpapakasaya sa kanya, bakit naman hindi? Mr. Lu, totoo ba na dito talaga tayo sa ganitong kasosyal na lugar? Oo, Pero wala naman akong pera para bumili ng kahit ano. ang tanga mo talaga. Nandito naman ako, di ba? Sige. Tara na. President Lu, narinig ko po na kay kailanman hindi dumadaw sa ganitong mga okasyon. Maaari po ba namin malaman kung sino siya? President Lu, ngayon po sa internet ay kumalat na ang balita na kayo raw po ni Miss Lin Shiyun ay may relasyon. Yan, Sean! Sir, tungkol sa nangyari ngayong araw, ayaw kung kahit isang litrato ang kumalat online. Opo. Si Mr. Lu, baka natakot siya na makita ito ni Miss Lin. Tumabi kayo! Huwag niyo nang kunan ng litrato! President President Lu, pakainin mo! Huwag niyo nang kunan! Tama na po! Huwag niyo nang kunan! Mukhang hindi basta-basta babaeng yan. Napoprotektahan siya ng ganito ni Lu Kunje. Pero hindi mo sinabi na pumayag na siyang umalis. Pero ang Lu family na yan, hindi ganang kadaling bitawan kahit mahirap siyang kalaban. Ano naman ngayon? Kung nalabanan niya ako, hindi pa siya karapat-dapat. Minamahal namin mga panauhin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa GRE Auction Charity Special Session. Ako po ang inyong auctioneer ngayong araw. Mr. Lu, bakit mo naman ako sinama dito? Hindi ba naiinip ka na sa bahay? Kaya sinama kita dito palabas. Tsaka ngayon, ikaw na si Mrs. Lu. Sa hinaharap, marami pang ganitong okasyon. Kaya huwag kang kabahan. Para lang tayong namamasyal. Tamang libang lang ito. Sa susunod na linggo, kaarawan na ng mama ko. Sakto. Tingnan natin ngayon kung may mga kakaibang bagay ba silang ibibid. Kumbaga, para na rin yun ang regalo mo sa kanya. Mr. Lu, isasama mo talaga ako sa birthday party ng mama mo? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Pero wala kasi akong pera. Hay nako. Ngayon, may marriage certificate na tayo. Ang pera ko ay pera mo rin. At isa pa, charity auction naman ito. Sa huli, lahat ng pera ay mapupunta sa isang charity foundation. Kaya mabuting bagay din ito. Sige, babayaran ko na ng hulugan. Para sa ating auction ngayong gabi, ay obra master perfumer na si Lally Shea, Arabian Nights. Napakakunti ng natitirang units dito sa mundo. Nagsisimula sa halagang 5 milyon. Simula na ang auction. 5 milyon at 500,000. 5 milyon at 500,000. 6 na milyon. May mas tataas pa ba ang bid? Arabian Nights? Gusto mo ito? Gusto ko. Ang pabango na ito, bukod sa magandang kristal na bote, may mabango at eleganteng halimuyat din. Kung ireregalo mo ito kay Mrs. Lu, sobrang swak na swak talaga. Marami palang alam ang batang ito. Sige, itong ibid natin. 8 milyon. Si Ginoong Lu ay nagbid ng 8 milyon! 10 milyon. Si Miss Lin ay nagbid ng 10 milyon! Len Shiyun, talaga napakaganda niya. Kung ikukumpara sa kanya, isa lang akong pangit na sisig. May mas mataas pa bang bid? Ay, Mr. Lu, wag na natin ito ituloy. Peke ang pabangong yan.